Magandang umaga po, Miss Concepcion. Ayan, napakadumuhan dito. Well, simulan mong maging maganda ang morning ko. Kailan kayo magbabayad ng renta? Aba, 2 buwan na ang nakalipas ha. 60 days akong naging mabait sa inyo. Hindi ko kaya maging mabait forever, no? Pasensya na po, Miss Concepcion, sa atraso ko sa inyo, pero Anong pero? Okay ang pero mo kung pera ang itatapat mo. Bibigyan ko kayo ng palugit hanggang Lunes. Pag hindi kayo makapayad, pasensyahan tayo. naintindihan ko po. Sige po, gagawin ko po ng paraan. Teka po, bago po muna kayo umalis, baka gusto po muna mag-almusal. Meron po akong inihanda dyan. Pagpasensyahan nyo na po. Wala na nga kayong maibayad. Nakuha nyo pang magprito ng tuyo. May kamatis pa. Well, thank you na lang. May allergy yung balat ko sa mga ganyang pagkain. Ay nako, ano bang papel ko sa mundo? Lagi na lang ba ako magpapasensya? Ang haba-haba ng 60 days. Dapat 30 days lang ako mabait eh. Abusado tong mga to. Sayang ang damit ko. Wala din naman akong nakuhang pera. Ano ba yan? Ang buhay namin, hindi masagana. Mahirap. Kapos sa pera. Madalas, walang masarap na pagkain sa hapagkainan. Walang maayos sa trabaho. Walang magandang buhay. Walang nanay. Walang tatay, pero may kuya akong tatay at nanay ko na din. Oh, bakit? Kumain ka na. Baka mawala pa yung alat ng tuyo mo. Mamaya ay magtampo pa yun sa'yo. Kung tungkol yan kanina, sa nangyari kanina, huwag mo intindihin yun. Huwag kang magtanim ng sama ng loob kay madam. Kung mapalayas man tayo, meron pa naman 2 araw. Salamat pa rin sa Diyos. Tandaan mo ito. Sa buhay natin ito, nangangailangan tayo ng pagtitiis. May pangako ang Diyos sa mga taong nagtitiis at sumusunod ang kanyang kalooban. Kung dumating man ang panahon na may kakayanan ka ng tumulong sa iba, huwag mo itong pagpalipan. Dahil ang naaawa sa tuka, nagpapautang sa Panginoon. At higit sa lahat, ang paggawa ng mabuti. Kailanman hindi ito magbubunga ng masama. Kaya magsikap ka sa pag-aaral mo. May awa ang Diyos. Makakaraos din tayo. Sa ngayon, tiis-tiis lang muna. Sige kuya. Kaya mo, darating ang panahon. Tayo naman ang magbibigay. Tayo naman ang tutulong. Tayo naman mag-aabuli sa nangangailangan. Maaga kaming naulila sa ama at ina ni kuya. Hindi ko naranasan ang pakiramdam ng mayroong tunay na nanay at tatay. Ang kuya Otep ko, siya na ang nagsilbing magulang at kapatid ko. Hindi siya nakatapos sa pag-aaral dahil mas inuna niyang maghanap buhay. Nang sa gayon, katapos ako at matupad ang pangarap namin dalawa. Hindi makwento si kuya, pero ramdam ko ang hirap niya. Yung hirap niya na
kahit anong uring marangal na trabaho pinapasok niya. Minsan, umiiyak siya sa hirap. Pero kahit kailan, hindi siya humarap sa akin nahihirapan. Kaya nagsikap ako na mag-aral. At awa ng Diyos, natupad ko ang pangarap ko. Sa paghahanap buhay ko, ang lagi kong iniisip yung sinabi ni Kuya. Paulit-ulit na nasa isip ko. Ang paggawa ng mabuti, kailanman hindi ito magbubunga ng masama. Ano po yun? Sir, vitamin C. Ito mo na tatak? Opo. Ito po. Salamat. Wala naman po. Sir. Ay, teka. Pakiuna na po si Lola. Okay na po. Ay, sige po. Lola, ano po yung sa inyo, Lola? Sir, ito po yung reseta ko po. Sige po, Lola. Tingnan ko lang po kung available. Consultan. Metformin. Bayad niyo po, Lola? Ito po yung bayad po. Ako po, Lola, kulang po yung pera ninyo. Pakitry na lang po sa ibang pharmacy. Baka po mas mura doon. Sir, yan lang po kasi yung pera ko po. Naku, pasensya na po, Lola. Baka po naman mag-abono ako. Teka po. Magkano po ba yung kulang ni Lola para po mabili niya yung vitamins niya? Kasi po, ang presyo po ng gamot sa 99 pesos, 70 pesos lang po ang binigay ni Lola. Ganun po ba? Sige, pakibigyan po siya ng gamot na kailangan niya. Tapos, pakisama na rin po ng vitamins for 6 months. Apo, vitamin C po ba? Apo. Sige po, meron po ako. Sige po, Sige po. balik ko lang po. Ito po yung gamot ninyo, Lola. Salamat po. At saka po pala ito yung reseta. Salamat po. Wala po anuman. Salamat, Iho, ah. Ayos lang po yun. Siya nga pala, pwede mo bang isulat yung pangalan mo dito? Pati na rin yung telepono mo. Para kung magkapera ako, babayaran kita, tatawagan kita. Sige po. Ito po. Salamat talaga. Sige po, ayos lang po yan.
Tao po? Saglit lang. Ali, pwede po makahingi ng konting limos. Ilang araw na po kaming hindi kumakain. May sakit po yung nanay ko. Wala po kami mahinga ng tulong. Ganun ba? Saglit lang ha. Sapat na po ito sa amin. Hindi ko po alam paano po ito mababayaran sa inyo. Pagpasensya mo na. Ito, lagi mong tatandaan. Pag may pagkakataon kang makagawa ng mabuti, gawin mo agad. Sapagkat ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Mag-iingat ka ha. Salamat po. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti.